Samantala, sa tingin naman ng ilang eksperto, kailangang manindigan ng Pilipinas sa claim nito sa Pag-asa Island. Sa gitna po yan ng nadiskubring mga Chinese vessels sa naturang isla na pasok sa ating exclusive economic zone. Ang issue na yan, bukod pa sa natuklasang pagsingit umano ng dalawang Chinese website sa isang online connection dito sa Pilipinas. Ang mainit na balita, hatid ni Joseph Morong. Ang mga barkong yan ng China nakuhanan ng satellite photo mula sa Asia Maritime Transparency Initiative nitong Disyembre. Ayon sa AFP Western Command, mahigit 200 ng mga ito. Yun namang mga maningisda natin, hindi naman sila hinaharas according to the information from them. Ayon sa Malacanang, may mga Chinese vessel na nga sa Pag-asa Island na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabi naman ni Chinese Ambassador to the Philippines, Xiao Xinhua, mga mangingisda ang sinasabi sa ulat. Dagdag pa niya, okay na mangisda ang mga Pinoy at mga Chino sa lugar, pero there are certain kind of limits that I think both sides are observing. But if fishermen getting too close to the islands that we have people, that there might be concerns. Mula raw sa impormasyon na kalap ng AFP, hindi naman daw nahaharas ang mga kababayan nating mangingisda. Pero para sa ilang eksperto, kailangan mas manindigan na ang gobyerno. Itong area ng Pag-asa Island, hindi yan common fishing ground sa kahit anong batas natin. Sa dami nila at sa scope ng kanilang fishing activity, nasisigurado ko na mauubos ang pangisdaan dyan sa West Philippine Sea. Ang kasunod na dyan ay yung mga inter-island waters na natin. Ang pagdami ng Chinese vessels sa lugar kasabay ng pagpapatayo ng beaching ramp na gamit sa pag-aayos ng runway at ibang pasilidad sa isla. So ang strategy ng China is squeeze in and squeeze in, is-surround ka hanggang hindi ka makasupply ng mga tao. Let's not forget, yung mga tawan natin dyan sa Pag-asa at saka yung mga 8 other land features, wala silang natural source of food. Hanggang cyberspace, may issue rin sa China. Nitong Webes, inaayos ng web developer at data analyst na si Dominic Ligot ang website ng ina nang may madiskubre siyang kahina-hinala. May naisingit na script sa kanyang program na hindi niya ginawa. In the middle of all that programming, merong reference to 2 websites, no? Yung kaijing.com.cn and people.com.cn, which I checked, and true enough, these are Chinese websites. Pag linode mo yung website at nandun yung script, i-check muna niya, are you on these 2 Chinese websites? And then, if you're not, isi-send niya yung time tsaka yung website kung nasan ka to whatever server that is. No? Gamit noon ni Ligot ang kanyang smart Wi-Fi bilang koneksyon at sa kanyang pag-iimbestiga, tanging sa koneksyon lamang na ito nakasisingit ang script at hindi sa ibang Wi-Fi connection. Nakababahala raw ito, sabi ni Ligot, pero aminado siyang wala pa siyang ebidensyang mabigat na China ang nasa likod nito. Ang malinaw daw sa nidiskubre niya, una, nasisingitan ng ating pagbabrowse sa internet ng ibang programa na hindi natin alam at posibleng nakokompromiso ang ating privacy. At ikalawa, maraming website ng mga ahensya ng gobyerno ang hindi secure, ibig sabihin madaling pasukin ng mga hacker. Siniseryoso ng DICT ang aligasyon ni Ligot at sa kanilang paunang investigasyon, lumalabas na sa smart Wi-Fi nga lamang nakasisingit ang script na nakakakonekta sa dalawang Chinese website. Equipment yun yung smart so they have to conduct cyber hygiene, check whether kung saan pupunta yung traffic na yan, or whether i-check yung equipment kung wala ba yung malfunction. Sa isang pahayag, itinanggi ng Smart na mayroong nangyaring data security breach o misdirection ng data traffic. Hindi raw totoo ang sinabi ni Ligot. Handa raw silang sumagot sa anumang pagdinig tungkol dito. Iginit ng Smart na pinahalaga nila ang privacy at security ng datos ng kanilang mga user. Iniimbestigahan na rin daw nila ang aligasyon ni Ligot. Pinagpapaliwanag ng DICT ang Smart kaugnay nito sa loob ng 3 araw. Joseph Morong, GMA News.